Sa isang tahimik na eco park sa Nueva Vizcaya, may isang lawa na naging tahanan ng 2 dosenang gangsa. Ang mga gangsa o swan goose ay mga marilag na ibon na kilala hindi lang sa kanilang ganda, kundi sa kanilang pambihirang katapatan. Kapag nakahanap sila ng kapareha, sila na ang magkasama habang buhay. Ngunit sa paraisong ito, may isang gangsa na tila hindi kabilang. Ang pangalan niya ay Luna. Hindi siya sumasama sa kawan. Hindi siya lumilipad. Hindi siya kumakain kapag nagsasalo-salo ang iba. Palagi siyang nasa gilid ng lawa, mag-isa, nakadungaw sa tubig, na para bang may isang bagay siyang hinihintay na hindi na darating. Ang kanyang mga mata, kung mailalarawan mo man, ay puno ng lungkot. Isang lungkot na tumatagos sa sinumang makakita. At may isang nakakita, ang pangalan niya ay Althea. Isang community volunteer na sinusubukang buuin muli ang sarili matapos ang isang masakit na hiwalayan. Araw-araw, dumadaan siya sa lawa para mag-jogging at magpahinga ng isip mula sa mga alaala ng isang toxic na relasyon. At araw-araw, naroon si Luna. Hindi nagbabago ang eksena, laging malungkot, laging mag-isa. Nakaramdam si Althea ng kakaibang koneksyon sa ibon. Sa kalungkutan ni Luna, nakikita niya ang sarili niyang pighati. Isang hapon, hindi na niya napigilan ang sarili. Habang pinapanood si Luna mula sa malayo, nagpasya siyang sundan ito. Dahan-dahan, maingat, para hindi makagambala. Sumiksik si Luna sa mga talahib sa gilid ng lawa. At doon, sa paglubog ng araw, nakita ni Althea ang masakit na katotohanan. May sirang pakpak si Luna. Ang kaliwang pakpak niya ay nakalaylay sa isang anggulong hindi natural. Ngunit hindi ito dahil sa atake ng ibang hayop. Hindi ito dahil sa isang aksidente sa kalikasan. Ito ay dahil sa kapabayaan ng isang tao, isang bisita na walang ingat na pilit siyang hinawakan para lang makakuha ng video. Sa pagpupumiglas ni Luna, nabali ang kanyang pakpak at mula noon, ang buhay niya ay nagbago. Para sa mga gangsa, ang paglipad ay buhay. Ang lakas ay kaligtasan. At dahil hindi na makalipad si Luna, tila isa na siyang pabigat. Iniiwasan siya ng ibang gangsa. Hindi na siya isinasama sa paghahanap ng pagkain, naging isa siyang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagtalikod ng kanyang kapareha. Ang isang malaki at matikas na gangsa na dati-rati laging nasa tabi niya ay iniwan siya. Lumipad ito sa kabilang dulo ng lawa at hindi na lumingon pa. Sa halip, nakahanap ito ng bago. Isang mas malakas, mas buo at mas perpektong kasama. Nang makita ito ni Althea, napakapit siya sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot ang dumaloy sa kanya. Sa pag-iwan kay Luna, parang nakikita niya ang sarili niyang kwento. Ang pakiramdam na iniwan dahil hindi na sapat. Ang sakit ng pagiging basag at tinalikuran dahil sa mga sugat na hindi mo naman ginusto. Simula nung araw na iyon, naging misyon ni Althea ang alagaan si Luna. Araw-araw, daladala ang butil at tinapay, dinadalaw niya ang sugatang ibon. Dahan-dahan niyang inilalapag ang pagkain, umuupo sa malapit, at kinakausap ito na parang isang matalik na kaibigan. Ikinukwento niya ang kanyang araw, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap na muling mabuo, at si Luna, sa kanyang sariling paraan, ay nakikinig. Hindi man siya makasagot, ang presensya niya ay nagbigay ng kapanatagan kay Althea. At ang pag-aalaga naman ni Althea ang nagbigay ng pag-asa kay Luna. Sa gitna ng kanilang mga wasak na puso, pareho silang nakahanap ng karamay. Isang umaga, habang abala si Althea sa pagpapakain kay Luna, isang anino ang tumakip sa kanila. Napatingala si Althea. Isang malaki at puting gangsa ang nakatayo sa kanilang harapan. Pamilyar ito. Ito ang dating kapareha ni Luna. Ang gangsa na nang iwan sa kanya. Tumigil ang lahat. Ang hangin, ang tunog ng mga ibon, ang tibok ng puso ni Althea. Tahimik lang na nakatayo ang gangsa. Tinititigan nito si Luna. Tinititigan nito ang sirang pakpak. Tila may isang matinding pagsisisi sa mga mata nito. Dahan-dahan, yumuko ito. Dahan-dahan, idinikit nito ang kanyang tuka sa ulo ni Luna. Isang napaka-gentle na haplos, isang kilos na tila nagsasabing, "Patawad, nandito na ako, hindi na kita iiwan."
At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang buwan ng pag-iisa, dahan-dahang gumalaw si Luna. Lumangoy siya papunta sa gitna ng lawa at sa tabi niya, kasabay niya, ay ang kaparehang bumalik. Hindi na siya mag-isa. Napaluha si Althea. Mga luha ng saya, ng pag-asa, ng realisasyon. Habang pinapanood niya ang dalawang gangsa na muling magkasama, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Kung ang isang gangsa na may sirang pakpak ay pwedeng mahalin muli, kung ang isang sugatang ibon ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, baka kaya rin niya. Ang pusong wasak ay hindi katapusan. Madalas, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Hindi tayo kailangang maging perpekto para mahalin. Ang ating mga sugat, ang ating mga pinagdaanan, ang mga bali sa ating mga pakpak, hindi ito kabawasan sa ating halaga. Bahagi ito ng kung sino tayo. At tulad ni Luna, may darating na isang taong yayakapin ang lahat ng iyon at sasabihing, buo ka sa paningin ko. Kung ang isang sugatang gangsa ay karapat-dapat pa ring mahalin, bakit hindi tayo? Salamat sa panonood. Kung may pinagdadaanan ka, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Huwag kang matakot na humingi ng tulong.